mamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Yes, isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat. And syempre, makakasama ko nga na adlaw na ini. And sabi ko nga ni, pag emergency, ini talagang maasahan ko. Yes, kay bangko ngunyan, si Sir Tony Bungkag. Opo, sa Kaagapay sa Umaga, digdi lang po sa Bicol TV Sorsogon. And syempre, magandang umaga, magandang buhay sa gabos mga taga Sorsoganon. Sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. Good morning, Sir Tony, and welcome sa Kaagapay. And thank you so much again. Opo. Magandang po sa ating lahat, lalo na sa ating mga regular na nanonood sa ating pinakasikat na program. Magandang umaga sa ating magandang anchor na si Kaki Mancera. Patuloy po tayo sa ating pagsubaybay sa ating programa. Maraming po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. And good morning din po sa ating mga kasama diyan sa labasan. Yes. And syempre mapapanood nyo po kami live po sa aming mga Facebook account, sa FB page ng Bicol TV and YouTube, sir. Yes. Opo. And syempre sa gabos po na tumatangkilik sa daing sawang pagsuporta sa programang Kaagapay sa Umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga nagbe-breakfast ngunyan and sa mga chikiting, opo, na talagang sabi natin excited sa kanilang pagbabalik eskwela, sir. Totoo yan. Ako, lalo-lalo ng mga binata. Oho. hindi magkamayaw sa ang tagal sa kanilang salamin. Mas conscious pa sa mga dalaga. Kaagapay na Kaki. Yes, oo, mga kaagapay, at nakakatuwa, Sir Tony, na halos lahat ng ating mga kabarangay, mga kaagapay, na kung saan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ay nagkaroon ng libreng gupit. Yes. Yan ang magaling. Saludo po sa inyo. Halos lahat naman po, Sir Tony, na mga barangay ay nagkaroon ng libreng gupit para sa pagbabalik eskwela ng ating mga chikiting. Correct. Naalala ko tuloy nung high school kami. Talagang meron na naglilibre talagang gupit? Ngayon lang. Talagang kailangan magpagupit ka, magbabayad ka talaga. Magagalit si teacher. Pagka hindi ka nagpagupit, siguradong gugupitan ka ng mga guards. Yes, naalala ko. Naalala ko yung anak ko. Opo. Good morning kay Dean, opo, Ledesma. Oo, pag hindi kagad nagupitan, uuwi ng bahay, meron na dito. Sigurado yan, mayroon ka ng guhit dyan. Ayan. Pero ngayon, hindi pa. 2 days, 3 days before ng pasukan, ay talagang handang-handa na ang ating mga anak sa pagpapasok ng eskwela. Ay, dapat lang naman talaga sila good looking. Kasi dyan dapat na natitrain mga bata kung paano maging maayos ang kanilang kasuotan, ang kanilang itsura, di ba? Kaya lang yung ibang bata, gusto nila long hair sila. Nako. Pauso-uso nga. Oo nga naman. Pero bawal po yun. May mga merong mga school na talagang hindi nila tinotolerate. Yung mga ganyan na lalaki ka, magpa-long hair ka. Yes, hindi talaga maganda. Lalo yung mga hikaw-hikaw. Hindi talaga maganda. Pangit. Sorry. Pangit naman talaga. And sabi nga natin, maraming salamat. Opo, sa dahing untok na pag-service
sa barangay. And syempre, pasalamatan natin si City Councilor Mati Perdigon. Oh, yes, Opo, kung yes, sa tama po. nagkaigwaki libreng gupit sa Correct, iba't yun. ibang barangay kang West Yes, District. yes, yes. Opo, and si Kapmon Likop. Opo, dyan sa Kapoy. Kung saan unang-una man po na siya po ang nagano ng libreng gupit para sa mga bata. Then ang barangay Kabidaan sa pamumuno ni Kap Sammy Rialuyo na gagawin niya na regular na yon every Saturday very and Sunday. Very good, very good. By Purok. Purok yun Yes, hindi tupada. Purok, Oo. by Purok. Oo. And I think sa Saturday, nasa covered court sila. Opo, and kang nakaaging linggo po, nasa sila, Graceville, parang 2 purok, and nagka-cater sila ng 60 na mga estudyante na nagpagupit. Oo. And Barangay Burabod, meron din silang libreng gupit, Sir Tony. Napakaganda ng ganyan kasi alam mo, kahit na paano ay nakakabawas din yan sa budget Yes. ng magulang. Kasi ang gupit ngayon, 75 na. Yes. Estudyante, Diba? I think 60. Mga 60 mama, ganun, di ba? Malaking Isipin mo na kabawasan na yun. Malaking kabawasan na yun. Ang pinaka-importante dyan, yung ma-maintain yung itsura ng mga kabataan na makikita sila ay pumapasok. Yes. Iba naman kasi itsura ng mga hindi pumapasok, di ba? And syempre, Sir Tony, halimbawa meron kang anak na nag-aaral 3, napakalaking na yun. Oo. Ano po, kabawasan sa mga Oo. magulang natin, lalo na ngayon na nagsipagmahalan ang mga school supply. Oo. And pasalamat tayo at may mga gininto ang puso na aandyan sa pagtulong para magbigay ng mga school supply. Sana yan. nga kagapin na Kaki, maging regular na rin ito talaga. Kasi alam mo naman yung mga kabataan ang bibilis tumubo ng buhok. Halos every 1 week. Depende sa mga mahaba na talaga sila. Ako itong buhok ito, napaggupitan namin ni Panidun Bar. 2 buwan na sa akin, di pa rin mahaba. Pero sana hindi lang mga estudyante ang may libreng gupit. Baka pwede makasingit din. Oo. Pero meron si Bukal Nini Rabanilla, meron talaga bumababa siya ng barangay kasama ang grupo ng LGBT. Opo, kuminsan nakakasama din ako para sa kindness station para magpakain ng hot meals. Opo. Ayan, meron naman, hindi lang talaga ngayon lang sa parating ang pasukan na nagkaroon talaga para sa mga chikiting. Sana nga tama ka, Sir Tony, na sana regular na ito. Yes, Pero yes, I think talagang gagawin ng ating mga barangay official, especially yung mga barangay captain na magkaroon talaga ng ganitong programa sa kanilang barangay. Para sa mga estudyante talaga ng mga lalaki lalo na matulungan talaga sila na makabawas sa budget yan. Pagpapagupit na yan, monthly. Hindi monthly. Sabi nga natin every 2 weeks or 3 weeks, so papagupit talaga yung mga bata. Oo. Tsaka hindi lang to, Sir Tony, yung mga bata ang nagkaroon ng na benepisyohan. Pati yung mga barbero na wala naman silang mga tawag doon, mga pwesto. Opo, mga barbershop na nandiyan. Nagvo-volunteer sila. And I'm pretty sure may binabayaran naman sila. Kaya nagkakaroon ating mga LGBT extra income. Hindi lang extra income na talaga nila na kung minsan nga nakausap natin at hello, good morning sa grupo ng LGBTQ, sa ating mga amiga kay William. Nagchat sila sa akin, Ate Kaki, saan pa kami pwede mag-volunteer? Napaka sipag nila kasi may mga iba dyan na nag-aalaga ng kanilang mga lola or mama. Yun na talaga, sabi ko nga, ganito pala ang buhay ng isang LGBT na wala na lang silang dahil hindi naman mag-aasawa. Yung magulang na lang talaga, mama or papa, ang inaalagaan nila. Yun, daw sila. Kaya tulong. Hindi natin mamimenos yung kanilang pagmamahal sa magulang. Yes. So good morning kay amigang Luis Di Mata na talagang inanunan niya ang kanyang sarili sa kanyang mga magulang na siya talaga magbabantay. Nakaka-proud sa inyo. Kulturang Pinoy talaga yan. Hindi natin maiiwasan. Kaya kailangan talagang may mga extra income ang ating mga kaibigang LGBT. Kaya napakaganda na tutulungan na yung mga kapatid nating sa Rainbow Community, then sa mga magulang ng mga bata na nalilibre. Napakaganda, napakalaking bagay na. At achievement din yan. Nitong mga ating mga servidor.
Lalo na sana ibito. Oo. Oh. Para naman sabi ni Kagawad Joey magkatristingan. Correct. Sabi naman ni Kagawad Hindi Regan, yung puro pangako lang. fight pa manggiraray, Opo. ato pa manggiraray. Yes, yes. Tama nga naman, pag meron kang ginawa sa yung barangay at alam mo may nagawa ka, Oo. bakit ka magwo-worry? Oo, ayan. Sana, Sana, kasi hindi pa natin, nasa ilang porsyento pa lang na matutuloy ang sangguniang SK and barangay election ngayong December darating yata December. Pero meron na naman by 2026 June, Oo. November, nakakatawa nga, November 2. O baka yung mapatay, nagboto na rin. Pabago-bago kasi Pabago-bago, yun, oo. wala Parang, pang final, ewan ko nga, oo. Pero anyway, sabi nga ni Sir Dong Mendoza na kung sila ay nagkakagulo doon sa Senado, pero ang ating ama ng probinsya ng Sorsogon ay napakaraming activities, program ang ginagawa napakarami dito. talaga. Oo. Kaya pagpupuri sa ama kang probinsya ng Sorsogon, Governor Good morning Buboy po, Amor. Governor Buboy. And partner, i-ano natin ang mga lahat ng mga barangay, na magpipiesta at katatapos pa lang ng piesta. Yes. Kaya nga ang ating kasamaan dito, wala na namang pasabi na hindi pupunta dito. Buti na lang. Nandito si Sir na talaga sabi, pagdating always. sa pag-aagapay, talagang kaagapay mo sa umaga. Yes. Thank Okay you lang so yun, much, okay lang Sir. Opo. And alam ko magkikwento ka sa mga apo mo na nakita ko sa post na Ay, nako. talagang Bilang isang, di ba, lolo na tayo, no? hindi halata. Hindi ba? Baby face talaga. Yes! Baby face, Baby sir. face, marami ng baby. Bongga. Hindi kasi ito yan, napaganda rin talagang alagaan. Kasi nung tuturo pa ako, kagawad. Oh, talaga nga. Wow! Magandang Wow! pangitain niya. Kagawad Joey, tinawag na akong kagawad. At ito naman si Kagawad Joey, tinatawag ng kapitan. Parang magandang pangitain niya na Magandang vision, ano? Oo. Malay Kasi mo. ganun talaga. In God's will. Ganun talaga ang natin na tayo mga lolo't lola na. Mm-hmm. Nung tatrabaho pa kasi ako, hindi ko siya hindi ko magawa yung mga bagay Yes, na yun, na- di ba? oo. Alis ako ng madaling araw pa, babalik ako hapon na. Kaya ngayong nag-retire na tayo sa ating... Tired na. tired na tayo doon sa ating pagtuturo. Ay, may panahon na tayo ngayon mag-asikaso sa mga chikiting, di ba? Back to ano ba? Back to normal. Sabi yun, pag nababagsak ka sa school, ano yun? Ano Tawag tawag doon. dyan? Ano tawag dyan? Balik-aral. Ano ba yan? Oo nga, nakakatuwa. Tsaka sabi na talagang mamimiss mo. Mamimiss mo talaga. And I'm pretty sure yung mga estudyante rin, ilang buwan ba silang natingga sa kanilang bahay. Yes. O na-miss nila yung mga paborito nilang teacher, yung mga crush nila sa school, yung mga classmate nila, yung mga ginagawa nila sa paaralan. Na I'm sure not. Kaya nga sabi ko, alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na. At Ako lang siguro yung walang crush nung high school. Elementary! High school at elementary. Man posible. Meron, syempre. Natural sa tao yun. Kaya ako din nagtataka doon sa mga bata na ang tagal sa salamin. Oo. Kasi may nagsabi nga ako, parang hindi ka dumaan dyan. Dumaan nga ako, pero hindi naman ako ganyan katagal. Sino talagang ang tagal? Pabalik-balik sa mirror. Oo. Oo, ganun ang mga estudyante natin Oo. ngayon. Kaya mabuti naman may libreng gupit, may ganyan. Siya nga pala naalala ko sa Kasigurang Technical Vocational School. Meron ng cosmetology, may hairdressing din doon. At isa sa nila yan, isa sa mga practicum nila yan, na nagugupit din talaga sila sa mga kaklase nila. Yes. And it's a very good training for them also. Good morning nga pala sa Kasigurang Technical Vocational School, sa ating principal Dia, na sana po inaalala niyo ang inyong dating kasama dyan. And syempre, Sir Dante, batiin muna natin. Alam ko, ang dami ng mo dyan. Syempre, good morning kay Rod. Ano po? Good morning kay... good morning sa inyo na Dua Tabi Mare. Super busy po ako ngayon. Ayan, si Kagawa Dante. Si tomorrow is... tomorrow ba ang piyesta sa Balete? Opo, kaya busy-busy yan sa tuyang mahigos na kagawa dyan sa Barangay Balete. Good morning sa mga taga Barangay Balete, kay Kap. Opo, good morning. And I think tomorrow is a fiesta or despiras pa lang sa aga. No, ang daming magpipiesta. Barangay Balete and sa Buena Vista West District and San Juan Ruro.
Opo, magpipiesta ano po sa 23, 24. O ayan, kaya parang meron ata si Tam-Iski listasan mga magpipiesta. Oh. Ayan, and bukas po gagawin ang Suhi Bida Mom 2025. Oh, yes. Oo. Ayan, nagkaigwa kay pagkakataon at ang mga mama na syempre wala nang ginawa para mag-alaga ng kanilang mga anak. Opo, binigyan sila ngayon ng oras sa kanilang kapestahan. Bukas po 'yun magkakaroon po ng search for Suhi Bida Mom 2025. And Wow. syempre, good morning kay Kap and good morning kay Kagawad Marvin Hanyolan dyan sa Buena Vista West District. Yan, sa Suhi. Kita-kits po tayo tomorrow para sa search for Suhi Bida Mom. Suhi, Bida. Yan. Ay, panahon din talaga na bigyan natin ng pagpapaganda o pagkilala dyan sa mga super mom, Yes, di ba? hindi lang sa araw ng mga magulang, hindi lang sa araw ng kababaihan. At saka meron deserving naman talaga. Opo. Kasali ka ba Hindi doon? lang lagi lang, ha? Kasali ka ba? Hindi, mag-isa ako sa mga judgmental. Isa ako doon sa magiging hurado. Judgmental, opo. Ayan, Sir Tony, bigyan natin daan ito. Galing po sa Soreco to Management. Magkakaigwan ng power service interruption. Ngunyanal daw. Opo. Oh my gosh. June 19, adlaw ng Webes. Opo, Thursday, duration alas 8 po hanggang alas 5 ng hapon, affected area, portion po ng Barangay Kabidan, Barangay Buhatan, Abuyog, and portion of Marinas East District, San Vicente, Sitio Binisitahan, Bacon District. May binisitahan ba Bacon District? Saan to? Opo. Reason po, installation of 3 units of 50 kVA, sole use distribution transformer, and replacement of wood, pole to concrete of NIA Sorsogon. Ayan, warning, all works may be completed ahead of time. Electric power may be restored earlier than scheduled. Opo. Please consider our lines always energized and keep safe. Galing po yan sa Soreco to Management. And syempre, good morning kay Director Angel Hanoras, Director Joy Solano, and the GM Erwin Tabuena. Ayan, sa mga taga Kabidan, Barangay Buhatang, Abuyog, and portion of Marinas East District, and kasama ang San Vicente, Sitio Binisitahan, Bacon. Magkakaigwa po kamo kay power interruption ngunya na alas 8 hanggang alas 5. Nako. Ayan. Kaya nga po, kailangan po naka-charge na po tayo natin mga cellphone. Hindi tayo kasali doon. Sila, Yung mga affected areas yes. na kung taga Marinas kayo, taga doon kayo sa mga Kabidan, kailangan po naka-charge po meron tayo. pang oras habang Oo. alas 7:30, may 30 minutes pa tayo makapag full ng natin. Ang hirap pa naman pagka nawala ng kuryente, wala ka ring charge. Oo, sure. Tsaka ang init pa naman ng panahon, pero sabi natin, intindihin natin kasi kailangan naman talagang na buti nga at chine-check nila kung anong mga Oo. dapat na palitan. Oo. Opo. Kasi Ayan. pagka minsan, kung kailan na nagmamadali ka at may tinatrabaho ka, biglang nawawala. Huwag naman. Oo. Kaya mabuti na yung may maintenance talaga. Anong maintenance? Maintenance yung losartan. Oh my God, nakarating tayo. Oh my God, wag naman, Diyos ko. Hindi kasi Oo. bakit naman hindi kung ikaw nakonsume dahil sa pagkawala. Sa pagkakawala Hindi, ng walang kuryente. biro. Talaga, Pero sabi nga natin, huwag tayong masyadong chill lang. Huwag tayong pa-stress, bibigla na lang magpa-fluctuate kasi hindi naman natin kontrolado talaga ng Soreco yung kung minsan, lalo Minsan, na yan, oo. ang mga pag naghahangin. Minsan may nahulog lang na palakpa ng niyog, di ba? May nagbura doon. Oo, Hindi natin naku po. alam. Lalo na po yung mga, kasi yung mga wire ng ng kuryente natin, kung minsan nakakasabit sa mga sanga, may mga private naman, sorry, na ayaw talaga magpa-clearing dahil nga kung may mga produkto talaga, ayaw nila. Pero nga sabi natin, kung gugustuhin, may dahil, pwede nyo nang bilhin yung produkto para ma-clearing nyo yan. Kasi yung mga private naman po talaga, ayaw nilang paputulin yung nung kanilang mga puno na may mga produkto. Pero kausapin natin yung mga may-ari na, okay, may produkto, magkano, bilhin na
na lang namin, di ba? Oo. Yun na lang para kasi sino naman may gusto, may produkto pa, Pero kung nakakasagabal naman, yun ang kausang sa pagpa-fluctuate, na talagang makukonsumi ka. Meron, may maririnig, may bababasa tayo sa Facebook na, sa SOCMED na, masisira ang appliances namin, ganito, ganon. Pero, ang dahilan, hindi natin alam. Na kung saan naman Kasi nakakawa din sa Reco kasi namumura pa nga Yes, namumura Ngayon yung pala, kagagawa ng buradol, kagagawa ng palapan ng niyog. Oo. Ng At ating mga punong kahoy, Tapos hindi natin nagmamadali alam. ang mga Soreco, saan kaya yan? So, Hahanapin naman nila. Good morning sa ating mga street, mga light of warriors, warrior of light. Oo, talagang tama sabi po. nga natin, din ang kanilang mga buhay. pero talagang ako'y minsan Delikado. bilib din ako kasi halimbawa nagkaroon ng diferensya dun sa linya nyo at tumawag ka sa kanila. Ang bilis. Hindi naman sila talaga nagtatagal. Oo, ang bilis. Mabilis, Oo. mabilis, oo. Ewan ko lang dito sa East District pero proven I'm sorry, West District. Oh, Talagang mabilis, mabilis. Oo, good At morning kahit kapag na-reconnect kapag mabilis din, dapat lang ang bilis pumutol pag reconnect ang tagal. Ano 'yan? my mouth is sealed. Sometimes. I'm sorry. Oo nga. Oo naman. Ano natin yan? Na talagang mamaya na kasi nandun pa sa area ni si ganito. Sa kakaunti Maya-maya lang naman na sila. doon. Isipin mo, isang ruta sila, ang dami ng puputulan nila, di ba? Nakasabay ka pa doon. Wag naman, Wag naman. Pero noon napuputulan din ako. Ay, Kalay oo. mo, puti na Ako lang. ilang beses. Mabilis na lang. Pwede, pag nakabayad na, pwede, andiyan maya-maya, nauna pa sa akin, mabilis Oo. Ayan, good morning sa mga viewers natin. Hi dyan sa Burgos, sa Mansera family. And sa Bacon District, kay Padi Joel Disuyo dyan sa Buena Vista, Bacon District sa Diliosa family. Shout out dyan. And syempre kay attorney, kay City Councilor Attorney Glenn Olbes and kay amigang Glines Evangelista. Kachat ko kahapon nasa Canada. Ingat, enjoy and be safe. Opo. Shoutout din pala sa aking mga dating estudyante na nanonood, yung kapatid ko dyan sa Taytay Rizal, at saka sa mga masisipag kong followers sa Facebook. Ilang milyon na? Ilang milyon na ang viewers? Wow, kambol. Ayan. Pero aminin mo, sir, namimiss mo ang pagtuturo. Ayo na. Lalo nagigising ka ng umaga, kung minsan na di na pala ako ngayon guro. Kasi nasanay na tayo dun 20 years ba naman tayo ng 20 years. routine, di ba? Nahalos sa More than araw-araw. 20 years. Diba? Ayan. Kaya And naalala ko yan Sir Tony, pang-apat na season ngayon. Good morning kay former Barangay Captain Nong Soto dyan sa Poblacion Castilla, kung saan magkakaroon na naman ng Kasag Festival Ay, Season 4. Oh, imbitahan ba tayo doon? Yes! Oh, yes. Every year naman tayo invited ng Yes. pag meron ng Kasag Festival dyan sa Asahan niyo po Poblacion. kami dyan. Opo, lalo na napakasipag ang dating SK si Clark, opo, na kung si saan Clark, yes. napakasipag nito, Laresa, si Tamis, oo. Ayan, Tamis Kasag talaga, Festival 2025 Season 4, magkakigwasin na ng activities, schedule. Day 1 ng kanilang Kasag Festival is June 20, sir. Magkakaroon sila ng alas 7 ng motorcade, alas 8 po opening of program, and blessing, then agri-trade. Sa unang araw po yan ng Kasag Festival. And pagkagabi naman, itong pinakahihintay ng lahat ng mga taga Poblacion Castilla, ang Beer Plaza Ay, wow. with live band. Oo, Wow. panigurado ako. Wawala na naman doon si Clark at saka si Papa Born. Sigurado. Sigurado. Rock and roll to the world. Tapos andun naman si Sabak Kadiri. Sabak Kadiri. Oh. Ang galing to si Sabak Kadiri. Ayan. And day 2 po, day 2, Castilla East Central School Alumni Homecoming. Wow. Ito na naman ang pagkikita-kita ng mga babatch. And 6 a.m. po magkakaigwaki Holy Mass, and 7 a.m. parade and batch pictorial. Then alas 7 naman ng gabi magkakaroon ng alumni night. Diyan muna sa 2 days muna tayo kasi araw-araw naman tayo para hindi na makalimutan. Ayan, sa po yan Kasag Festival activities po diyan sa Barangay Poblacion, Poblacion. Castilla. Yes. Ayan. And Sir Tony, aram ko
meron ka diyang babasahin. meron And nga, para ang tayong dami ano nating dito. isi-shout out. Good morning kay Tita Bebot Helehanoras. Thank you for watching, Tita Bebot. Opo, good morning, Sorsogon. God bless us all. Ayan. Okay. And kay Tita Sonia, good morning dyan sa Basud. Okay, dito pa sa alternative learning system, enrollment is now ongoing. Open na po. Ayan, panawagan. Wow. Panawagan po dyan sa mga gustong kumuha ng ALS. No? Iniibitahan po lahat ng out-of-school youth o mga kabataan na hindi nakakapasok sa regular school na may edad na 13 taong gulang 30. pataas na mag-enroll sa alternative learning system. Mari makipag-ugnayan kay Kagawad Benedict Uy para sa pagpapalista at makipag-ugnayan sa mga ALS teacher para sa Sea Breeze, Jolien P. Bautista para sa Kabidaan, Marvin P. Doliente para sa Senior High School, Jamie M. Laura. I-click lang ang larawan para sa kanilang Facebook account Yan, at para sa karagdagang detalye. Yan, so Maraming ayan, salamat daw po, sabi ng ALS. Yes. Ayan, panawagan dyan sa barangay Kabidaan. Kabidaan, Opo, sa edad na 13 years old na Pataas. pataas. Ano po, na mga out of school youth. Yes, Opo, yes, na may mga edad kasi, Sir Tony, na nahihiya na silang pumasok sa Oo, school. oo, Pero ang barangay Kabidaan po, magkakaigwa ko ng ALS, dire-diretso po ang enrollment. Tinatawagan po yung mga gustong mag-aral ng ALS dyan sa barangay Kabidaan. Hanapin nyo na lang po si Kagawad Benedict Uy. Uy. Ayan. Edad na 13 hanggang pataas, no? Oo. Ayan. Sa mga gusto pang mag-aral, ano? Oo. Opo. Kasi nga naman hindi lang naman lahat ng mga kabataan ay mapala, di ba? Kasi yes. ang iba diyan siyempre tumutulong sa paghahanap buhay. At ang iba naman diyan ay mga nakapag-asawa. May Yun. nabuntis. Yes. O, di ba? At may nakabuntis. Oho. Ibig sabihin na-stop yung Na-stop ang kanilang kanilang pag-aaral. Tsaka yung pangarap, iba, di ba? nahihiya ng pumunta ng school Yes. pag alam na nila Sa na nakalampas regular. na Oo. yung edad nila, parang hindi na tugma doon sa Edad nila. kung Oo. anong year na. Pero napakaswerte at nagkaroon ng ALS Oo. na kung saan dyan mismo lang sa barangay nyo, hindi na kayo mahihiya. At Yes, yung gusto pa yes, ninyong humabol at Oo. mangarap na makapagtapos. Oo. Lalo na yung mga hindi nakapagtapos ng elementary Correct, o correct. high school. Ito na po ang pagkakataon nyo para kayo. Ang pangarap nyo ay tuloy-tuloy. Oo. Malaking bagay nakatapos talaga sa pag-aaral, kahit sa ALS lang. Anyway, yung ALS ay talagang recognized naman yan at maaari ka magpatuloy after that. Sabi nga, ang pag-aaral ay hindi nakabase sa edad ng tao. Yes, oo. Kahit ikaw ay nagkaedad na, may edad natin, gusto mong humabol pa, go on, merong ALS. No? At yan ay ino-offer na ngayon dyan sa Barangay Kabidaan. Pasalamat mo kay Kagawad Benedict Uy. Muli po para dyan sa mga taga-Kabidaan, lalong-lalo dyan sa Sea Breeze, makipag-unayan po dyan kay Jolien Bautista, Marvin Doliente sa Senior High School at Jamie M. Laura. I-click lang po ninyo yung kanilang Facebook account para malaman nyo kung ano po ang mga requirements at anong dapat ninyong gawin. Yan. Good morning kay Kapitan Sammy Rialuyo dyan sa Barangay Kabidaan. Aha. And kay Kagawad Pablo Doloiras. Oh, and yeah. syempre kay Kagawad Doma. Oh, yes. Yan. Yes. And good morning sa mga taga BNS, BHW, kay Ate Nimpa. Opo, good morning kay Marites. Yan, good morning po sa Indogabos. And kay Ate Luz Kagiya. Hello. And syempre kay amigang Marife Rialuyo, ang wife ni Kap Sammy Rialuyo. Yes. So, very supportive naman itong wife ni Kapitan Sammy Rialuyo. Ayan. Shout out din nga pala dyan kay Engineer Don Bar Mercado. Yes, Engineer Don Bar, hello. Kumusta? Iniwanan ka, sorry. Ingat-ingat po sa ating pagbabiyay Opo. papuntang Kulasi, Matnog. Kulasi. Anong meron sa Kulasi ngayon? Ano daw, invited siya doon sa isang occasion. At imbitado rin ako, pasensya na. Hindi kasi sinamahan ni partner mo. Akin siya ngayon. Speaking of Matnog. Opo. Oh, wow. Ayan, eto galing po ito sa post po ni niyang Mayad na Matnog. Good morning kay kasamang hello. Good morning dyan sa mga taga Matnog. Opo.
kay kasamang Edgar Tumangan. Ayan. Mayor-elect Bobet Lee Rodrigueza, determinadong buksan ang Matnog Community College sa taong 2026. Ayan. Ipinamalas agad ni Mayor-elect Bobet Lee Rodrigueza ang kanyang determinasyon na tuparin ang isa sa kanyang pangunahing pangako sa mga taga-Matnog, ang pagbubukas ng Matnog Community College. Yan. Kahit hindi pa opisyal na nanunungkulan bilang alkalde ng bayan, agad nang nagtungo si Rodrigueza sa tanggapan ng Commission on Higher Education or CHED Region 5 kamakailan. Kasama ang kanyang Vice Mayor na si Emilio J. Ubaldo III. Nalayunin ng kanilang pagbisita ang pagplano at pagkoordinasyon para sa pagbubukas ng nasabing community college. Ayon kay Rodrigueza, target nilang maipasimula ang operasyon ng Matnog Community College sa susunod na school year taon 2026 sa kasulukuyan. Prioridad ng kanyang grupo na ayusin muna ang mga pasilidad at kompletuhin ang mga kinakailangang human resources requirements upang matiyak ang maayos at legal na operasyon ng kolehiyo. Bukod kay Rodrigueza, naging bahagi rin ng pangakong ito si Sorsogon Governor Buboy Amor sa panahon ng kampanya. Aniya, panahon na upang mabigyan ng patas na oportunidad ang mga kabataang Matnoganon na makamit ang dekalidad na edukasyon sa mismong bayan nila. Ang hakbang na ito ay nagbibigay pag-asa sa mga estudyanteng nangarap na makapag-aral sa kolehiyo nang hindi na kinakailangang bumiyahe pa sa ibang bayan o lungsod. Isa itong makasaysayang hakbang para sa pang-unlad ng edukasyon sa Matnog. Ayan, Yes. Congratulations kay elect Mayor Bobet Lee Rodrigueza. Opo, yaron saro man po maski po digdi sa Sorsogon, partner na yam saro sa mga pangarap din ang satuyang mahal na inakang syudad ni Sorsogon Mayor Esther Amor na kung saan po magkaigwa kay community college didi mismo sa Sorsogon na Correct. kung saan yung mismong City Hall na tinatayuan ngayon, yun ang gagawing community college school. Yes. Ngayong October, I think correct me if I'm wrong na baka mag-transfer na ang ng bago nating tahanan. Oh, Diyan wow. po, diyan mismo ulit sa Kabidaan. Kabidaan, Opo. yes. So, yung luma, yun ang gagawing community college College. school. Ayun. And I think ang Castilla, tama ba ako, Tamis? Meron ng community college. Good morning kay Mayor Bong Mendoza dyan sa munisipyo kang Castilla. Meron na nauna yung Castilla magkaroon ng community college. Oo. Yan. Ayan. Napakaganda talaga ng may community college kasi marami rin ang gusto talagang maging, alam mo na, yung mga midwife and then natin yung pang mga courses Yes. Opo. na magaan sa kanilang bulsa. Hindi malayo, Tsaka convenient. hindi na mapupunta sa ibang lugar Oo. para doon mag-aral. Andito na mismo sa Yes. kada munisipyo meron. Yes, Oo. oo. At I think talagang nanguna na yung barangay yung munisipyo ng Castilla. Oo. Then eto nga ang si elect Mayor Rodrigueza Bobet Lee. Oo. na gusto niyang magkaroon din ng community college. Then Yes. eto din siguro by next year din magkaroon din ng community college dito sa Sorsogon City. Sa Ayan. pagkakaalala ko, kagapay na kaki, dating meron tayo niyan na community college. Tapos nawala yata at dapat talaga magkaroon sa bawat bayan. Oo. Kaya salamat din sa pagsisikap ng congratulations nga pala kay Mayor Bong at kay Mayor-elect Bobet sa inyong pagsisikap na may pagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo dyan at magkaroon ng community college talaga para sa mga kabataan. Ayan, siguro Alright. time check. Alam, 7:45 at siguro at this time, maghahanap buhay po muna kami ng ilang saglit. Huwag po kayong maglilipat. Magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
manumanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga at syempre kasama ko man giraray si Sir Tony Bungka. Yes. At saka magandang umaga din po at shoutout din sa ating mga kasapi dyan sa Suiza. Sorsogon. Yan ang Small Water Systems Irrigation Association, sa pangunguna ni Randy Buen. Good morning din po pala dyan kay Shirley Elpos Lopez. Oh, Ate na Shirley! nagsasaya dyan sa Colasi Matno. Kulazi, kasama si Oo, Engineer Don Mercado. Bar. Yan nga pala si Shirley Lopez Elpos. Hi, Ate Shirley. Nagsisimula sila ng kanilang tinatawag na Balay Sorsogon Association. Ito yung Urban Rich. Wow! Oh, wow! Urban Rich. Urban tapos rich. At saka nga Ang pala, galing. isabay na natin itong mga IRDF sa pangunguna ni Bocal Arsigli po. Ang IRDF po ay isang Integrated Rural Development Foundation na nagbibigay ng asistensya sa iba't ibang farmer association dito sa Sorsogon. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga miyembro dyan na naging kasama po natin noong mga nakaraang araw. Thank you so much po. Ayan, and syempre ang programang ito hatid sa atin is City Councilor Danny Diladja kang Bacon District, Yes. City Councilor Mati Perdigon kang West District, City Councilor Renalyn Duca kang West District, City Councilor Mati Perdigon kang West District, and syempre kay Cap Sami Rialuyo kang Barangay Kabidaan, and sa Gabos po na ding sawang nagsusuporta kang programang Kaagapay sa Umaga, Diyos Maray na Aga, and Mabalos po. Ayan. And ayan na po, 2 days to go na lang. Ano po, yung Kindness Station ay pupunta sa Sablayan, Huban Ay, wow, ayun. sa June 21 para sa mga bata, para sa kabutihan at para sa Huban. Opo, handa na ba ang lahat? Pero bukas, katakot kang kapiyastahan dyan sa Huban, pupunta din po ang Kindness Station dyan sa kanilang simbahan sa St. Parish, ano ba yan? Opo, asan si Kagawad Inalpe? Opo, at hindi ko sa St. Anthony of Padua Parish Church, Paris, opo, Huban, opo. 8 a.m. to 4 p.m., June 20, the Kindness Day, Huban. Yan, magkakaroon ng mga kaakian kaya school supply distribution. Opo, school kits para sa piling batang nangarap, laro ng lahi para sa tawa at teamwork, clown and magic show to spark joy and wonders. Ayan, pati po ang ating mga kasamahang clown dito sa Sorsogon. Good morning kay Sir Aris. Dadayo na sa Huban tomorrow. Magandang umaga po. Ayan, napakasaya nito. Kaya mga taga-Huban, ready na ba kayo? Kita-kits po tayo bukas. Ano po? Diyan mismo sa inyong church sa St. Anthony of Padua Parish, Huban. 8 a.m. po yan hanggang alas 4 ng hapon. Then the other day naman, sa June 21, dadayo din po ang Kindness Station sa Sablayan, Huban, para mamigay din po ng mga school supply. Ayan, masaya to. May Sir Ton. naalala nga pala ako kagapay na Kaki, ano kaya kung mayroong ding mga foundation at mga ganyan na makapagbigay rin ng sinelas? Kasi nung nagpunta kami dito sa sa Pangpang, may isang lugar diyan na mayroong mga upland farmers, At napansin ko yung mga bata, wala silang mga sinelas. Ano yun? Saan yun? Doon sa Upland Farmers Association. Upland? Oo. Saan ballpen? Oo. Pangpang. Sa Pangpang. Ngayon, yung mga bata dyan, medyo malayo lang talaga kasi medyo Farmers. upland. Saan parte doon? Doon At sa- tanungin ko na lang si Kagawad Bert Balde. Oo. Basta ito, Upland Farmers. Upland Farmers sila. Doon baga sa may pinagawa ng parang ni Senator Go.
Oh, okay. Upo. Sa malasakit. Na, parang malasakit center. Hospital. Oo. Ano? Meron doong mga bahay sa unahan, mga bata doon, napansin ko, nag-aaral sila. At nung napansin ko na ang iba doon, wala talagang sinelas. Okay. At ang iba naman, may sinelas, pero talagang puro natusok ng alambre. Ay, kawawa. Oo. Alam mo, kinakabuhay nila doon, agapin na kaki, yung pangunguhan ng pako. At naglilibot sila ng, yung mga bata, nililibot nila yung pako sa OLB. Yung nakukuha nilang yung mapako, iniikot nila sa subdivision. Oo. Wow. Tapos walang tsinelas, Oo. kawawa. Ang iba meron ding sinelas. Pero kaya lang, pudpud na. pudpud na. Yun ang magandang, sana may makapag-donate din sa atin, makatulong sa atin. Sana maging next project natin yun. Oo. Ng tsinelas. Ano po? Tsinelas, Sige. diba? Okay. Ko May kay idea Sir naman Jan. tayo. Opo, sana natin. Pag-pray natin na makatulong tayo ulit doon. Okay. Ano po? And hindi lang po pala yung Kindness Station ang pupunta sa Huban bukas. Ano po? Meron pa rin ang free check-up and medicine na ngayong June as part of na Huban Kindness Day. The Municipal Health Office Huban will offer free medical consultation and medicine the St. Anthony Padua Parish Ground. Yan, ayun. Kahit po siguro yung Semers pupunta din po doon. Tsaka yung Falcones. Yan. So medyo malayo yung yung sa Blayan Huban. Opo, kasi magtatawid ng dagat. Tawid ng dagat yan. So you Pero have to go sa there grupo early, naman ng diba? Kindness Station, TKS Family, walang malayo-malayo sa Oh, kanila. Opo, oh. basta sa pangalan ng pagtulong, andun sila. Ayan, ingat po kayo bukas ako hindi makakasama na June 21. Okay. I think 20 lang ako na andun kasi hindi pwede may Pwede ba sumama doon? Sure. Paano Opo, makakuha parang tayo ng volunteer ka doon. Oo. Kuha tayo ng footages. Sige, sabihan ko ang grupo. Oo. Oo. Kasi Ma'am Mean kasama din kasi Ma'am na siya, volunteer ng Kindness Station. Oo. Si Ma'am Mean. Good morning Ma'am Mean. Ayan. Sige po, sir, sabihan ko si sir sa ang grupo ng TKS. Oo, Sama ka. represent natin yung SIDA. Apo. SIMA. Siya pala. Shoutout din sa mga membro ng SIDA. Yung SIDA ay samahan ng mga ininyero, doktor at abogado dito sa Sorsogon. Sa pangunguna po yan ni Engineer Don Bar Mercado. Yeah. Magandang umaga po sa mga ininyero natin kasama dyan sa SIDA, lalong-lalo na si Engineer John Advincula, di ba? Yes. And syempre, thank you so much kay Kagawa Joey Inalpe sa Yes. dinonate niyang school supply Oh, yes, para po dadalhin po yon sa Huban sa 21 sa Sablayan. Ayan, makakarating ang inyong binigay na school supply doon. And syempre, thank you so much kay Ma'am Benny Recibido, kang PIA. Opo. May And, kasabay bang medical doon? ha? May kasabay bang Medical medical mission meron ba? Opo, bukas mismo, doon mismo sa kanilang parish sa Wow. Huban. Opo. Wow. Yes. And syempre thank you din thank you so much din po kay Sir Samuel. Hinihintay ko ang kanyang idodonate kasi wow. tomorrow na yon para may padala po natin. Thank you so Yes, much. yes, Ayan. yes. Uh-huh. At eto, basahin po natin. Galing naman ito sa Facebook ni Sir Bobby Gigantoni. Sorsogon, naghahanda na para sa isang makasaysayang araw. Panunumpa ng mga bagong halal na opisyal sa Hunyo 29. Piesta. Kang Sorsogon, Piesta. Double celebration. Oo, lalawigan ng Sorsogon. Pinangunahan ng Sorsogon Provincial Tourism, Culture and Arts Office na pinamumunuan ni Sir Bobby Gigantoni. Katuwang ang mga technical heads at iba pang mga kinaukulan ang masusing paghahanda para sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng lalawigan. Nagaganapin ngayong darating na ika-29 ng Hunyo. Wow, Piesta. Piesta. 2025. Yes. Itinatampok ng okasyong ito ang diwa ng pagkakaisa, kultura at pag-asa ng mga Sorsoganon mula sa ilaw ng magbibigay ng tamang damdamin, musika na sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng lalawigan hanggang sa disenyo ng upuan na isa sa alang-alang ang kaginhawaan at pagiging inklusibo. Ang bawat detalye ay pinatutuunan ng pansin upang maging makabuluhan at di malilimutang karanasan para sa lahat ng dadalo.
Ang seremonyang ito ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay isang pagdiriwang ng demokrasya at pagkakabuklod ng pamayanan ayon kay Sir Gigantoni. Nais naming madama ng bawat isa ang sigla ng isang lalawigang sama-samang sumusulong, samantala ang makasaysayang pagtitipon na ito ay ang magsisilbing panimula ng bagong yugto sa Sorsogon. Sa lalawigan, matatag na kultura, puno ng pag-asa at handang harapin ang kinabukasan. Yan, beautiful Sorsogon. Beautiful Wow. Sorsogon. Ayan, Nako, galing kaya po yan pala kay Sir Bobby. Kagapay na kaki, pagdaan ko kanina, napadaan kami doon sa Capitol. Talagang inaayos na nila yung platform doon. Palagay ko doon gagawin. Yes, sa mismo lang sa labas. Sa labas, oo. Kaya siguro Wow. everybody's welcome. Ayan, at saka ang daming nagre-request. Gob, baka naman daw pwede nyo papuntahan dito si Saba Kadiri. Si Elias. Elias, no? Ang daming humahanga kay kay Idol Elias. Elias. Meron naman tayo nandito. Naku. Hanapin nyo lang si Clark. Oo. Ng Poblacion Castilla. Talagang magaling din yun I'm sorry. Magaling din yung gumiling. Ano ba, makakadyot man sa'yo. Magaling din yun. Oo. Bakit pa tayo kukuha sa iba? Meron naman tayong mga talent dito. May mga talent na mga Maganda, very taga-Sorsogon. upbeat talaga yung mga kanta ni Elias. Oh yes, ako rin natutuwa rin sa mga moves. Ang Ang mahirap mga lang moves yan, ni kapag Elias. pag dumating si Elias, baka mapasabay. Oo, Lumabas naman yung dati. dumarating pa lang ganun. Mahirap na. Ayun, mahirap na. Ayan. Ayan, eto Sir Tony, good morning sa mga taga-poblasyon na Castilla. Yes. Ayan, opo, good morning. And good morning kay Ma'am Tess Gonzales. Opo, kay City Councilor Tess Gonzales kang East District. Opo. And kay Kagawad City Councilor Danny Dilaja kang Bacon District. Ayan. At magandang umaga din po dyan sa mga Harong Pagkamuot. Saan yun? Harong Pagkamuot? Ay, dyan sa Poblacion Castilla. Oh! Doon kila Laresa, kala Tamisan. Katamisan. Oo, nagpunta kami doon eh. At sila ay doon sa I think Harong Pagkamuot. ngayong 23, June 23, andun magandang tayo umaga po para sa sa Budal Fight ng Kasag. Oo. Dala na ka na lang ng Naku, Losartan ba? Uy, Ayan. pambihirang sarap yan ha. Talaga, mapapaano na naman tayo nito. Paparami ng kain ng naalala ko ng ng Tahong kasag. Festival. Alam mo, mas masarap, tahong o kasag? Tanungin Ay, nga kita. parehas yun. Walang itula kabigin. Si RD Aguas, mas gusto daw niya yung tahong kasi ganun. ang daming may masarap na tahong, may mabangong tahong. iba't-ibang Gusto klase. talaga Ako niya. wala akong pili dyan, eh. Yes, good morning kay Kap Arles Sanaban kang Pamurayan sa Morning, Roman. Kap. Good morning. Ayan, diyan mo matitikman ang iba't ibang klase ng tahong. Iba't-ibang putahe, no? Ibang putahe, ibang isip mo. Ayan, good morning sa mga taga Pamurayan. Kay Ma'am Tisay Partida, dyan sa Houston, Texas. Good morning. Kay Ate Ruth. Good morning din. And syempre, good morning kay Ma'am and Sir Lucy Dumitita, ang may-ari ng Aqua Farm dyan sa Barangay Balete. And speaking of Barangay Balete, magpipiesta din sila sa 2021. Kaya ang ating amigo, busy-busy. So, dyan sa Barangay Balete. Dapat pala kaagapin ng akin, may listahan din ako ng mga fiesta. Oo, si Kagawad, meron na listahan yan. Kawawa naman ito kasi yan ang mahirap pag may mga listahan ka ng kasi talagang magpiprepare ka ng mga gin. Saka- Ayan. Saka inaasahan din ng mga taong pupunta ka. Yun ang mahirap. Oo. Pag hindi na pupunta, magtatampo. Magtatampo dapat kailangan masarumoy na mga balay kapag Yes. nakita ka na pumunta ka kay Ay, nagsiselos. Chatesi. Siyempre magsiselo si Tia Nena. Bakit nagpunta ka kay Chatesi sa akin di ka dumaan? Kaya kailangan minimal konti lang munang kain mo sa unang Sa dami bahay. ng dadaanan mong bahay. Bawa ka pa-sharon makaling sa pa. dulo. Busog ka na. Busog na. Kaya dapat kasi pag 10 bahay yan, dapat sa una, pangalawa, tatlo, kanti-kanti lang ang kain mo. Oo. Good morning kay Miss Eva.
And syempre, good morning dyan sa Barangay Cambulaga, kung saan pumunta tayo dyan ng raang araw para sa livelihood. And good morning kay Dr. Bictea, kang Westex Institute of Technology. And kay Ma'am Adele Blaso, kang Derma Pure, na kung saan binisita namin kahapon ang munisipyo, ang bayan ng Castilla. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap kay Mayor Bong Mendoza para mapag-usapan yung skincare livelihood program. Ayan. And syempre sa Barangay San Roque, good morning kay Cap Oli Duhilio and kay Kagawad Ismaili. Thank you so much. Malaking tulong din ito para sa ating mga kababayan, sa mga ating mga kabarangay, para pandagdag pagbuhay. Ayan. Correct. Sir Ton, baka meron ka pa dyan. Binabati ko rin po ng good morning ang aking mga mahal sa buhay, Hindi natin pwedeng kalimutan yan kasi siyempre, siya ang ating lakas. You're the only one, but there are the following. Yan ang mahirap, patay tayo dyan. You're the only one, pero there are the following. Di ba? Sabi nga, katatapos pa lang ng yung Father's Day. Day. So, to all the boys I love before. Happy Ganun ba Father's yun? Day. Happy Father's Day. Di ba? Lahat, para walang tampuhan. Natuwa rin ako sa mga bata pag gising ko ng umaga, pag bangon nila, isa-isa yun, Happy Father's Day. Hindi ko naman nasahan ganun Yes. Happy Father's Day. Talaga, talaga nag-i-improve din itong mga batang ito. Samantalang nung panahon namin, hindi ko nagawa yun Hindi ko nakapag-greet. Hindi ko nakapag-greet noon. Oh my gosh. Oo. Parang araw-araw sa amin, Father's Day ata. Yes, yun ang maganda. Araw-araw is Valentine, araw-araw is Christmas. Yes. Oo, yun ang maganda. Hindi lang talaga taunan, isang taon na pagsisilibrar. Oo. Basta ito yan lang yan. To all the boys I love before, happy a Father's Day. Oo. Wow. May ganun. Ayan. Yan, good morning Miss Kaki. Kumusta po yung yung SK3 na nabugbog. Hindi naman ata nabugbog. Ano ba ang teto? Baka nasaktan. Nasaktan. Oo. Pero nakakadismaya. Sarong kasamahan lang naman sa trabaho dahil sa pagsisita na ginagawa lang naman ng ating mahigos na SK3 ang kanilang mga trabaho. Sabi nga, I'm sorry sa nakakalungkot na pag ang dedikasyon mo sa trabaho minsan sabi ko napapasala. Kasi naman yun nga may isa tayong kapatid na pulis uniformado. na hindi nakahilmet yung angkas na sita, trabaho lang naman po yun. At saka sana tayo ay naging isang panalimingan. Tayo dapat ang maging ehemplo. Ng magandang pag-uugali. Hindi lang professionalism. Ikaw ang una dapat na sumunod sa batas. Correct. At ito naman ang mga skater natin ay nagtatrabaho lang. Huwag naman maging law breaker. Wag gamitin. Oo, wag gamitin kasi nakikiusap nga na naman. Siyempre kasama. Pero alam mo naman na bawal. Bakit ka aangkas na kami nga mga ordinaryong tao talagang sinusunod namin dahil alam namin. Tsaka sa atin naman yun, kung mahal mo yung angkas mo, bakit mo hinayaang walang helmet, di ba? Sarili mo lang atang mahal mo, ikaw lang may helmet pero yung angkas mo, di ba? Paano naman kung mahal mo ang isang taong kasama mo or kaibigan mo, kakilala mo na iaangkas mo, proteksyon na natin, lagyan natin ng helmet. Tsaka naman bawal na bawal, alam natin yun. Tsaka kung pinalampas ng SK3 yun, sasabihin ng ibang tao, porket gano'n, uniform na tapos pinalampas mo, kami mga ordinaryo, number 1 yun, dapat isaalang-alang natin, di ba? Pero nakakalungkot at dumating sa hindi na magandang Nakita ko yung picture, di maganda. Nakakita ko sa CCTV. Tsaka ang daming comment sa social media. Na pagdating mo, dinala sa presento. Pagdating sa presento, may mga, sorry talaga, may mga comment na pati pala doon, hindi na rin ligtas. Kasi hindi naman na words binugbog, super naman OA naman. Pero may ganon senaryo. So sabi kagabi na Kaki, sinita. Yes. At nagalit. Nakiusap siguro. Oo, nakiusap. Pero siguro, hingi pa tayo ng kay Sir COP. Opo, na baka mamaya makapunta tayo. Then kay Sir Ani, puntahan din natin, alamin natin ang lahat. Siya nga pala, naalala ko. Ako ipapasalamat din po ako doon sa SK3. Sapagkat nung bago ako nagpunta ng Manila, mayroong, andun ako sa Kim's Food Palace at may isang matandang lalaki doon na
hinimatay. Nawala ng malay. Hindi ko alam kung saan anong gagawin ko doon. Matanda na yon, stroke patient yon. At ang natakbuhan ko itong mga SK3 nandyan sa may pulburista. Yes, opo. Oo. At ang bilis nilang kumilos. Tumawag sila sa Red Cross, tapos sa CDRMO. At MDRR. wala pa ngang siguro 10 minutes na may ambulansya na. Yes. So, pagpatuloy po niyo magandang gawain at sa pagtulong sa mamamayan. No? At syempre, pagpupugay at pagpupuri rin sa CPS and PPO. Opo. Halos sa matagumpay niyong trabaho. Opo, nagkailan po na sunod-sunod ang kanilang nahuhuli. Opo. Ay, oo Yes, naman, congratulations. May mga Good minor de job, good good job. job. May mga minor de edad din nahuli doon sa by bust. Hindi natin pwede kasi mga minor de edad pero nandoon na nasa ng DSWD. Ayan, may nahuli na naman dyan sa Barangay Kapoy ng illegal gambling. Opo, congratulations ng pagpupugay sa inyo. Oo. Sabi nga natin, hindi natin matatawaran ang dedikasyon ng kanilang serbisyo. Kailang may mga pagkakataon na may mga nangyayaring ganito. Kaya sana magkaayos at alam natin na nanahimik yung tahimik lang ang SK3 kasi ayaw nila kasi kasama-kasama naman nila dyan talaga sa kalsada. Yes. Medyo talagang mainit lang ang panahon kaya dapat chill-chill lang tayo. Oo. Sabi nga natin magbaon tayo ng mahabang pasensya. Once na maglalabas tayo ng bahay, magja-drive tayo hawak ng manibela, magbaon po tayo ng napakahabang pasensya. At ang isang naalala ko yan daanin po natin sa malumanay na pakikipag-usap. Kasi kahit anong ganda ng ating intensyon, kung hindi po maganda ang ating tono, baka hindi maganda ang dating doon sa iyong kasi hindi natin mapiplis ito. Yung boses mo gano'n na pala, Oo. pero yung pandinig ng iba na iba. sa kanya. Oo. Diba? Kaya pag tayo umalis ito, magbaon tayo ng mahabang pasensya. Maraming pasensya. Patience is a virtue. Yes, ayan, inabot na naman tayo ng oras and wag po kayong maglilipat. Susunod pang programang Ora mismo ni Mr. Sauro Amistoso. And thank you so much, Sir Tony. Alam ko supposedly kasama ka ni Sir Engineer Dunbar papunta ng Matnog. Kulasi. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa isang oras na talakayan at muli niyo po kaming nakasama at wag po kayong magsasawang manood at magsubaybay ng programang Kaagapay sa Umaga dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. At syempre, si Sir Tony, thank you. Opo, and good morning kay Kagawa Dante Jata dyan sa Barangay Balete na busy dahil magpipiesta sa kanila sa 2021. 2 araw na selebrasyon at ang pagkakalam ko gabi-gabi meron ng sayawan dyan sa Barangay Balete. Maraming activities. Ayan. And syempre, thank you so much din ulit kay Mayor Bong Mendoza. Salamat sa mainit na pagtanggap kahapon. Andun kami ni Doktora and sa Barangay San Roque. Saro na naman na barangay ang natawanta makuha ng kibinipisyaryo para sa livelihood. Ayan. Yes, thank you so much. Ito po ang iyong lingkod. Orgulyo ko pang makapaglingkod sa Indo. Kaki Mansera po. Tony Bungkag para sa Sima. Good morning, everyone. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.